mainitan po ang ulo, hindi siya interesado na magturo. Hindi ko lang po talaga agad nagigets yung mga sa una nalulungkot ako kasi tungkol sa trabaho ko, all around kasi ako doon. Woodworks po yung trabaho ko. Kaya iba-iba po yung nagiging routine ko sa umaga. Depende na lang sa inuutos ni Amo sa gabi. Hindi lang ako nakafocus sa isang istasyon. Lahat ng ginagawa ni Amo, ginagawa ko rin. Tulungan ba kami doon? Sa umaga, syempre ako nauna ang pumasok sa company. Dapat mas maaga ako. Mga 10 minutes before yung oras ko, dapat andun na ako kasi maglilinis pa ako. Ako din mag-on ng mga switch. Pagkatapos nun, magsisimula na ako sa trabaho. Sa 4 na buwan, bad experience ko po talaga mga unang buwan kasi mahirap po talaga ang communication kasi di ko maintindihan yung mga sinasabi ng amo ko. Lalo na ako lang mag-isa sa company. Sa una, nalulungkot ako kasi wala akong makausap. Tanging sarili ko lang po yung katulong ko na kailangan ko mag-aral para matutunan ko yung trabaho at saka maintindihan ko yung mga inuutos ng amo ko. Sa factory po ako ng mga bookshelves, mga ganun. Woodworks po, yung amo ko po nagtuturo sa akin. Ayun po ang naging bad experience ko sa company. Kasi yung amo ko, matanda na po siya eh. Parang mainitan po ang ulo, hindi siya interesado na magturo. Kaya naging bad experience po yun sa akin kasi ako, hindi naman po sa slow learner ako. Hindi ko lang po talaga agad nagigets yung mga sinasabi niya tsaka kung paano po yung trabaho ginagawa. Sa ganyang sitwasyon kasi nangyari sa akin nun, tumawag lang ako sa pamilya ko, sinabi ko lang yung mga problema ko, yung mga naging karanasan ko. Syempre wala silang magawa. Nanghihinayang din ako na mag-give up ba kasi matagal ko na tong inantay tapos susuko lang ako agad-agad. Syempre kailangan ko maging matibay kasi mag-isa lang ako. Sinaktan di po. Pero sa mamura, alam ko po na namumura ako. Pero parang wala lang yun sa akin kasi normal lang naman yun sa kanila. And na-expect ko na magkakaroon ako ng magandang trabaho at may makakasama ako sa trabaho ko kahit man lang isang Pilipino. Kaso iba po ang nangyari. Mag-isa lang po talaga ako as in solo employee ni Amo. Sa isang buwan, sa ngayon po, umaabot po kasi ako ng 2 million won. Tapos minsan bumababa. Kagaya nung nakaraan, bumaba po kasi nagkaroon din po ng personal problem yung amo ko. Naisipan niya na din po na i-release po ako noon dahil nga po humina yung company. Pero ngayon nagbagong isip niya na cancel po ang sa akin pag-release. Sa 4 na buwan ko dito sa Korea, marami akong realization sa trabaho. Mas strict sila. Kailangan mabilis ka gumalaw pero quality talaga. Hindi dapat maging bara-bara sa trabaho. Sa pag-greet, isa din po yun sa naging alam ko naman na yun. Kaso naging na din na culture shock lang din ako. Kailangan kasi talaga maging formal lagi sa pag-greet. Lalo na pag kapag may mga clients kami na dumarating tapos si amo wala. Kailangan kong makipag-usap sa mga clients namin na i-greet ko muna. Unang-una, may papayo ko lang mag-aral talaga sila ng mabuti ng Korean language. Kasi pinakaunang bagay na kailangan nila matutunan. Kasi hindi nila maintindihan yung inuutos ng amo nila. Pag hindi nila naintindihan, hindi nila magagawa yung trabaho ng maayos. Pangalawa, tatagan nila yung loob nila kahit ano man mangyari. Kagaya ko, pasuko na ako noon eh. Pero tinatagan ko lang, hindi ako sumuko. Kaya ito, medyo nagtagal na din sa company. I-release na po sana ako noon eh. Kaso, pabago-bago ng isip ng amo ko kasi nakikitaan niya po ako ng galing sa trabaho. Ang ugali ng Korean, iba-iba din eh. Parang Pilipino lang din. May mga masayahin, may masungit, may mahigpit. Kaya ni amo, isa siya sa mga mahigpit talaga sa trabaho. May kuripot, ayan. Higit sa lahat, hardworking talaga sila. Kagaya ni amo, wala siyang araw ng pahinga. Araw-araw nasa company. Yung mga Pilipino naman na nakakasalumuha ko dito, mababait naman sila sa akin. Sila kasi nagturo din sa akin paano mamuhay dito sa Korea eh. Karamihan naman na namimit ko, mababait naman sila. Iba yung pakiramdam na nakakabili ako ng sarili kong gamit, sarili kong sikap. Kasi dun sa Pinas, isang sahuran ko, wala natitira sa akin eh. Tapos nagkakautang pa ako. Pero dito, isang sahuran, may nabibili ako.
ko. Hindi lang para sa pamilya ko, kundi para din sa sarili ko. Nagpapasalamat ako, syempre, unang-una sa pamilya ko dahil sinuportahan nila ako. Mula simula hanggang sa makapunta ako dito sa Korea, hanggang ngayon, andyan sila sa akin. Pangalawa, nagpapasalamat din ako kay Ma'am Christine Malyari. Isa po siya sa tumulong sa akin na makapunta dito sa South Korea dahil inampun niya po ako. Galing po ako sa ibang KLC pero nung pumasa po ako, nagkaroon po ng problema. Pagkatapos kong pumasa sa exam, inampun niya po ako sa school niya. Sa kanya po ako nag-practice ng skill test. Pagkatapos ng makapasa sa skill test, siya na po talaga nag-assist sa akin hanggang sa na-hire ako. Yung unang teacher ko din po sa unang KLC ko, papasalamat ako kay Ma'am Miljoy kasi siya talagang unang nagturo sa akin. Siyempre sa Panginoon, nagpapasalamat ako kasi hindi niya pinabayaan. Kaya hanggang ngayon, walang sawang pasasalamat para sa kanya.